Dinalaw ng mga social worker ang sanggol na isinilang sa tabi ng Manila Bay, Kamakalawa. Malusog po ang sanggol at milagro raw na maituturing na wala itong impeksyon kahit sa maruming lugar siya isinilang. Nakatutok si JP Soriano live mula sa Maynila. JP. May tila ginabayan nga ng mga anghel itong si Lotlot, yung ina, matapos nga niyang manganak at matapos na kanya mga pinagdaan ng hirap. Sa kabila nun, Mel, isang masigla at malusog na baby girl na pinangalang Baby Girl Hilot ang nakita natin ngayon. Larawan na ngayon ng isang masigla at magandang baby na pansamantalang pinangalala ng ospital na Baby Girl Hilot. Ang kanyang ina na si Lotlot, kapos man sa salita dahil isang deaf mute. Binubuhos naman ang pagmamahal sa mga halik sa kanyang munting anghel. 5.9 pounds ang sanggol nang ipinanganak at kahit isinilang siya sa malapit sa Manila Bay, maswerte namang wala siyang nakuhang kahit anong impeksyon. Malayo sa kalagayan nila noong Martes ng gabi nang ipinanganak ng inang si Lotlot ang baby sa gilid ng baywalk sa Manila Bay. Sa pagtutulungan ng mga nakasaksi sa paligid, agad dumating ang saklolo mula sa ospital ng Maynila. Ayon sa mga doktor, delikado ang nangyari kay Lotlot na nanganak sa maduming kapaligiran. Pwede rin daw na maubusan ng dugo at maimpeksyon. Pero tila may gumabay daw sa panganganak ni Lotlot at ngayon, normal na normal siya. Bine-breastfeed na din si Baby Girl Hilot ng kanyang ina. Dahil walang formal na kaalaman si Lotlot na makipag-usap sa sign language, pilit pa rin siyang iniintindi ng mga doktor. Ngayong araw, pinuntahan din siya ng mga social worker para kausapin. Galing daw sa Cebu at lumuwas ng Maynila si Lotlot. Napag-alamang sa Malate Church natutulog at madalas pumupunta sa may baywalk sa Maynila. Taga Cebu daw si Lotlot pero di pa masabi na kung paano siya napadpad sa Maynila. Naghahanap buhay siya sa pamamagitan ng paghihilot. Yung asawa niya, sabi niya, nagpupunas ng mga jeep, yung mga salamin ng jeep. Ayun yung trabaho ng asawa niya. Nung nabuntis siya, sabi niya, yung siya na yung nagtaguyod dun sa bata. Pinakakailangan daw ngayon ni Lotlot ayon sa doktor ay isang hearing aid para siya'y makadinig at mas magampanan niya ang kanyang pagiging ina. Hirap man sa buhay at dumanas ng iba't ibang pagsubok, napabilib ni Lotlot ang mga doktor sa kanya. Na may anak pa siya, aside from the baby girl now, meron siyang isa pang baby boy who's now about 2 years old, who's in Cebu. That's one of the reason why she wants to go home. So wag ho kayong matakot, maging kasing tapang po kayo ni Lotlot, ipaglaban ninyo ho ang inyong anak kasi not everybody is gifted by God to have a child. Yun nga, Mel, ang sinasabi ng mga doktor, isang ehemplo itong si Lotlot dahil hindi raw dahilan ng kahirapan, paalala po ito sa mga ina, hindi po dahilan ng kahirapan o kayo'y mag-isa sa buhay para hindi nyo ipaglaban ang inyong mga anak. Agad daw pong pumunta sa mga pinakamalapit na pampublikong ospital kung kayo ay nagdadalang tao. At alam mo, hindi man makapagsalita itong si Lotlot, ay damang-dama mo sa kanya yung kanyang sobrang pagiging grateful at sobrang nagpapasalamat siya sa mga taong tumulong sa kanya. At Mel, parang tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga guardian angel nitong si Lotlot dahil dumating na rin kanina, Mel, yung mga GMA Kapuso Foundation upang makipag-ugnayan sa Ospital ng Maynila kung paano ba sila pwedeng makatulong. Mel? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.